Hello guys, good afternoon. Welcome to our lecture discussion on our topic for this afternoon, which is compassion or makatao. So, what is the definition of compassion? What is compassion? According to the dictionary, compassion refers to the emotion that causes you to feel what someone else feels. So, that is the dictionary definition of compassion. The inspiration from the Holy Bible that we are going to read this afternoon is found in Ephesians chapter 4, verse number 32. According to the Bible, be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So it is very clear here that we have to be kind, we have to be tender-hearted, we have to be forgiving, no, as Christ forgive us. Then in 1 John chapter 4 verse number 11, okay, nga ng pulong sa Ginoo, beloved, if God so love us, we ought also to love one another. So in other words, since God shows His love towards us, no, tungod sa gugma sa Ginoo, dire sa tua, that is why He gave His only begotten Son to die on the cross to pay for the penalty of our sins, which is death. So ing ana mga igsuon, ing ana mga higala ang gibuhat sa Ginoo para pagpakita sa iyahang gugma diri sa tua. Kibaga, compassion, according to my friend, no, ang compassion, that is love in action. So when you say you love somebody, you have to show your love. So according to 1 John chapter 4 verse 11, if God so love us, we ought also to love one another. As a proof of God's love to us, according to the Bible, God gave His only begotten Son to show, to prove that He really loved us. He gave His only begotten Son in the person of Jesus Christ to die on the cross to pay for the penalty of our sins. Because according to Romans chapter 6 verse number 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Tungod sa dakong gugma sa Dios sa atua, iyang gihatag iyang bugtong anak aron nga ikaw ug ako iyang luwason didto sa krus sa Kalbaryo. Gipatay siya, gilubong siya, o sa ikatulo ka adlaw nabanhaw aron mabayaran ang atoang kasalanan. Ing ana kadako ang gugma sa Dios sa atoa. That is how God shows His love or compassion to us nga mga makasasala. So back to our topic, how do we show compassion for others? As an individual, unsa ana ta pagpakita kaning gitawag nato compassion, no? Kaning kaluoy ngadto sa uban. First, ingon diha, God shows compassion for us and shower us with His grace by giving us good things we do not deserve. Amen. No? So, pagpakita sa Dios sa iyang kaluoy diri sa tua, iyatang gibubuan sa iyang grasya, no? O mga butang, mga maayong butang na kung atong kwintahon dili unta ta ngayon. Pero salamat ta tungod kay ang Dios siya sa gugma. Munang bisag dili ta deserving, gitagaan ta niya, gibubuan ta niya sa mga panalangin matag adlaw sa tuang kinabuhi. Sometimes we cannot appreciate the blessings of God. Mga ginagmay nga mga butang gihatag sa Ginoo sa tuwa, di na to ma-appreciate usahay. Muna mga igsuon, this day I want to remind you that every day pasalamatan nato ang Ginoo sa iyahang kaayo nga matag buntag ipamata pa ta niya kay nganuman nagpakita na nga gihigugma pa ta sa Ginoo.
Kada adlaw nakatrabaho pa ta, maayo pa atong lawas kay daghan ng mga tawo wala nakatrabaho karon. Nga naman tungod kay ilang lawas ni palyar na. Munang dako ang pasalamatan sa Ginoo tungod sa akong grasya sa iyang gugma diri sa tuwa. Iya tang gibubuan sa mga panalangin. O grasya kung atong lang taon dili unta ta deserving. No? So ing ana kaayo sa Ginoo diri sa tuwa. In Psalm 103 verse number 13, naingon ang iyang pulong, like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. Sama sa usa ka amahanon nagakaluoy sa iyang mga anak. So ang Dios pod nga tuwa sa langit nagakaluoy kanato nga adunay kahadlok diha sa iya. Unsa man ning fear of God kung atong sabton? Kaning fear of God mao ni siya ang pagkahadlok sa pagbuhat sa mga butang nga dili malipay ang Ginoo. Akong balikon, pagkahadlok sa pagbuhat sa mga butang or actions nga dili malipay ang Ginoo. Mao na siya ang fear of God, reverence fear of God, no? Nga kung doon natay plano unta nga buhaton nga dili maayo, makahinumdum ta nga dunay Dios sa langit nga dili malipay, makahinumdum ta nga dunay Dios sa langit nga naglantaw nato, no? So instead nga buhaton nato pero tungod sa ato ang kahadlok sa Dios, no, muna siya ang magpugong nga dili nato mabuhat ang mga butang nga dili maayo, no? Kay nganuman timan-an nato nga ang Dios nagakaluoy ngadtong sa mga tawo nga dunay kahadlok sa iya. No? So God give us shower us his blessing. Shower us good things nga kung atong kwintahon dili unta ta angayan. Ikaduha, how do we show compassion for others? Second, it's very clear, no? In James chapter 2 verse 8 that we have to love our neighbor as ourselves. No, second commandment sa Ginoo, no? Love our neighbor as ourselves. Dili nato makita ang kaning gitawag nato compassion to others. Paghigugma sa atong mga silingan, paghigugma sa atong mga higala nga sama sa paghigugma sa ato ang kaugalingon. Lisod, no? Lisod nga higugmaon nato, no? Nga ang pulong sa Dios gani, no? Higugmaon nato ang atong kaaway. Lisod kayo. Higugmaon nato ang atong kaaway karon biya nga panahon daghan kayo nag-away, no? Mga pamilya nga bungkag, daghang ulib sa clan ngano man tungod aning mga politiko. O nga ang uban ganahan silang Lini, ang uban ganahan sila ni BBM, ang uban ganahan ni Isko Moreno. Muna ang hinungdan sa mga klan karon nga bungkag ang uban ngano man tungod aning paglaban ba sa mga politiko nga wag na kailan nato, no? So muna kita as public official wala ta dapat labanan kay ngano man dapat patas ta, no? So love our neighbor as ourselves. Pasabot kung nakita ta nga nagkalisod sila, we have to help them, no? Kung nakita ta nga namugatan sila, tabangan sila nato sa ilang problema, ayaw ta magmarites, no? Kanang mga marites ang ilang trabahoon, kita sila nagkalisod, ang ilang buhaton, itabi pa noon, no? Dili na siya compassion. Kung mag-isgot tag compassion, kung nasakit sila, dapat mo simpatiya ta sa ilahang kasakit. That is the way of showing our love to our neighbors. Ayaw pod kabiton atong mga neighbors, no? Kayang uban lahi man nila pagsabot. Love our neighbors man, gikubit man, gikabit ang mga silingan. O ang mga asawa, o gikubit ang silingan ang bana sa silingan, ang mga bana po gikubit ang asawa sa silingan, di na siya maoy gipasabot anang love our neighbor as ourselves, no? Sabot kung giunsa nato pag-atiman ang atong kaugalingon, kung giunsa nato paghatag importansya ang atong kaugalingon, mao pud na siya ang atong buhaton sa atong mga silingan, sa mga katawhan sa atong palibot, sa kauban nato sa trabaho. No, nag-ingon ang pulong sa Dios sa James chapter 2 verse number 8.
if we fulfill the royal law according to the scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself, ye do well. It is very clear in the scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself. That is the royal law, no? According to the scripture. Kinahanglan, we have to love our neighbor as ourselves. Okay? Kung ato nang buhaton mga higalang pulis, kung ato nang pagahimuon, no? Wala tayo makitang kaaway, mahimong malinawon ang ato ang pagpuyo. Mahimong malinawon, nindot ang relasyon nato sa ato ang mga silingan, no? Mas maayo gining na atay mga silingan. Kay ngano man, mauna sila ang mutabang nato sa panahon nga magkalisod ta, no? Atakihon ta dira, kanang silingan nato mutabang nato dala sa ospital. O sa pag nakay mga datong pamilya kung tuwa sa lagyo, mas importante ang imong silingan nga atimanon. Kay ngano man, sila na ang mudala nato. Kay kung bati atong relasyon sa atong silingan, sa nakita niya nga nagkalisod ta dira, gataki na ta. Pasagdan ta nila ngano man bati ang relasyon. Mas maayo mga igsoon nga ang atong silingan ato ang higalaon. No? Dili maayo nga kontrahon nato atong silingan. O dapat ato sila nga higalaon. Kay mao na siya ang kasuguan sa Ginoo. Love thy neighbor as ourselves. Okay? So kinahanglan, no? Pagpakita sa atong gugma, kinahanglan kung musturya ta sila ha, we have to speak kindly to them. Magbinuutan ta, no? Kinahanglan pasensyoso ta sa ilaha. Kinahanglan mga higala nga mosabot ta sa ilaha. Ilabi na gyud kita nga naa sa katungdanan, kinahanglan mosabot ta. Kung dili ta mosabot nila, muna sa hinungdan sa away, no? Kinahanglan mo respeto ta nila. Di pasabot nga mga pulis mo, dili mo respeto nila, sila ray mo respeto nimo, dili na sila ing anak. Kinahanglan ipakita nga angayan tang respetoon, no? Sa atong mga silingan, kinahanglan ato silang respetoon. Kay kung ato silang respetoon, mo respeto po na sila balik nato. Diba nato mga higala nga ang respeto, dili na siya ma-demand nato sa tawo. Ang respeto gina-earn na, no? Gina-earn, ginansya na siya sa ato nga pagrespeto po sa atong mga silingan. Okay? If you want to be respected, show respect. Ingana siya ka-simple, no? So we have to love our neighbor as ourselves. Amen? Ikatulo, katapusan, how do we show compassion for others? Ikatulo, comfort those who are in trouble. No? Klaro kayo, comfort. Katong mga naguol, ato silang i-lift up, ato silang encourage, no? Kanang mga nagproblema, mo na nakalindot sa mga Pilipino kay nanat uning spirit ba nga malipayon sa naibagyo, mo smile lang yapon, no? Sa mga kalamidad, ngisi ra gihapon, ing ana kanindot ang spirit sa mga Filipinos, mga fighters ba, no? Mga fighters. Oh. So muna nga sa mga kauban nato, sa mga higala nato nga nasa kasub-anan, no, kinahanglan ato silang i-comfort. Na kung doon natin mga higala karon nga naa sa Ukraine, o kinahanglan ato silang i-comfort kay naa sila sa lisod ng sitwasyon. Kung natay kaila nga na takdan sa COVID, so ayon na ato dapat sila i-comfort, no? Dili nato dapat sila maghadlok ta sa ilaha kay ngano man kung saon na lang kung kita mo ay nahimutang sa ilahang lugar. O so dapat sila nato i-lift up, dapat sila nato i-encourage, no? Kinahanglan we have to comfort those who are in trouble. Nagingon ang Holy Scripture sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to verse number 4. Kung basahon na ingon ang 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to verse number 4. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in trouble. No? So, kinahanglan, no? I-comfort na to. Ato silang
sana ipakita sa ilaha ang pag-comfort pod sa God the Father diri sa atoa. Nga bisan sa atong problema atong nakita nga ang Ginoo gaatiman nato, ga comfort nato, ga lift up nato. So kinahanglan pod kita nga isip tawo i-comfort pod nato ang mga tawo nga naa sa gitawag nato kalisod, no? Kalisod. Timan na nato that our God is a merciful God. Our God is a merciful Father, no? The source of all comfort. Mabitaw na in John chapter 14 verse 1. Okay, according to John chapter 14 verse number 1, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Si Jesus Christ naghatag nato og comfort, nag-remind nato nga dapat di ta mag-trouble, kita dapat magka-problema kay anuman kung ituo ta sa God the Father, mutuo po ta dapat ni Jesus Christ. Yung sa verse number 2, in my Father's house are many mansion. Sa balay sa amahan, no? Sa balay sa ato ang God the Father na ang ato daghang mansion. Si Kristo karon gaandam og mansion para sa mga tawo nga mutuo sa iyaha, mudawat ni Kristo isip iyang personal og bugto nga manluluwas. Kanang ingon ang John chapter 1 verse number 12, but as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Naingon ang iyang pulong kung atong dawaton si Kristo karon, sulod sa ato ang kasing-kasing, he will give us the power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Kita manggod mga higala na sayop ang atong nahibaw-an ba nga nagtuo ta nga ang tanang tawo anak sa Dios, dili di ay kay lisod pod kanang mga killer anak sa Dios, dili sa anak sa Ginoo, binuhat tang tanan sa Ginoo, pero dili tanang tawo anak sa Ginoo. Kung sa maharaman ta mahimong anak sa Dios, ingon ang John 1:12, kung atong dawaton si Kristo, isip atong personal og bugto nga manuluwas sulod sa atong kasing-kasing pinaagi sa pagtuo, he will give us the power to become the sons of God, even to them that believe on his name. That is very clear, no? Nga mahimot ang anak sa Dios pinaagi sa atong pagdawat ni Jesus Christ, no? Pagtuo sa iyang gibuhat ngadto sa cross nga bayad sa atuang sala, no? So kung ato nang pagabuhaton higala si Kristo, no? Sa John chapter 14 kanang iyang giingon para na ang mansion sa atoa. Kung kita mahimot ang anak sa Ginoo, kung asa ang God the Father, tuapod ang iyang mga anak. Muna si Christ karon gaandam og mansion nato dito sa langit. Munang dili ta mag pagahit tong kaugalingon, dawaton nato si Kristo sulod sa atong kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. No? Kay ngano man ingon John 1:12, mahimo tang anak sa Dios. Kung mahimo tang anak sa Dios, tuwa pod ang kung asa ang iyang amahan, tuwa pod ang iyang mga anak. So kung mahimo tang anak sa Dios, kung ang atong amahan tuwa sa langit, sa panahon moabot ang time nga kuhaon tas Ginoo, adto pud ta padulong sa langit. No? Ang ato lang buhaton, dawaton nato si Kristo sulod sa atong kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Okay? So how can we show compassion for others? Una, no, si God shows his compassion for us and showers us with his grace by giving us good things we do not deserve. No, kay ganaman isip atong amahan, no, nagakaluoy siya sa mga tawo nga adunay kahadlok sa iyaha. Magkahadlok ta sa Ginoo, magkahadlok ta sa pagbuhat sa mga butang nga dili malipay ang Ginoo. Ikaduha, we have to love our neighbor as ourselves, no? Kinahanglan ang atong mga singa atong higugmaon, no? Sama sa paghigugma ni Kristo nato ngayang gihatag iyang kinabuhi para sa atoa. Ikatulo, comfort those who are in trouble, no? So atong i-comfort ang mga
na problema, naguol, no? Ato silang iampo, ato silang tabangan og ampo sa ilahang mga problema, ato silang suportaran, no? Ato silang i-encourage nga magpadayon, no? Kay ngano man daghan mga tawo karon napuno sa problema ug di sila gusto magpadayon silang kinabuhi mga igsoon. Kita adunay akong opportunity, no, nga mo comfort sa ilaha. Ilabi na gyud, no, nga nakadungog na ta nga ang Dios di ay Dios siya sa gugma. Ug tungod sa iyang gugma, gihatag niya tanan para sa atoa. Ing ana ta, no, ka pinalangga sa ato ang Dios. No, munang isip pinalangga pud sa Ginoo, ato pud ipakita ang gugma sa Dios ngadto sa mga katawhan sa ato ang palibot. No? Be compassionate. Dapat makatao ta. So I hope this afternoon na reminded ta, no, sa pulong sa Ginoo na dapat we have to show our compassion to other people. So thank you once again sa padayon nga pagpaminaw, sa padayon nga pagsunod sa ato ang programa, no, sa SWIM Squad Weekly Interactive Meeting. Salamat sa mga nagtugot nga mahimo ni nga possible kani ato ang lecture discussion dire sa YouTube, no? So okay ra mong dili mo subscribe sa ko ang channel anyway, kada siya nga channel gibuhat na nako for this purpose, no, para lang makita ninyo, no, makadungog mo sa lesson nato sa matag Lunes. Once again, dahan kayong salamat og kani ang inyong lecturer for today, Pastor Roland Lauron. Mag-ingon kaninyo, no? God bless og ang Ginoo magauban kanunay sa inyo. Mag-ampo ta, dalaygon makagahom nga Dios, langitnon nga amahan, salamat sa kaayo nimo. Salamat sa imong faithfulness. Salamat this day nga gitagaan mi nimong opportunity nga makakatun usab Ginoo sa amo ang lesson, compassion. Salamat Lord nga dako imong gugma sa amoa ug tungod niya na amahan imong gihatag imong bugtong anak aron bayaran ang among mga sala didto sa cross sa Kalbaryo. Ug salamat usab Lord nga nag-ingon ka kumutuo mi sa imuha, amo kang dawaton sulod sa among kasing-kasing, ikaw mohatag ka namong katungod nga mahimong anak sa Dios. Tabangi mi Ginoo, tabangi ang matag usa nga maminaw karon, nga naminaw karon, nga unta ilahang ablihan ilang kasing-kasing, dawaton nila si Kristo, sulod silang kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Tuuhan nila si Kristo nga maoy nagbuhat sa kaluwasan, maoy nagbayad sa mga sala namo dito sa cross sa Kalbaryo. Salamat sa dako nimong gugma, salamat ani nga time higayunan nga imong gihatag. I-bless ang mga kapulisan sa Maritime Unit 11 nga ang ilahang mga tinguha imong ihatag sa matag adlaw, ang ilahang protection Lord, maluoy katabangi sila. Ingon ang ilahang mga heads, ako nag-ampo Lord, tagay sa kaalam sa pagdala, tagay Ginoo mayong lawas sila sa matag adlaw samtang sila nagatrabaho. Kining tanan among gitugyan gisalig, ipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Daghan kayong salamat o God bless us all.